Hello guys. This time guys, meron tayong repair ngayon. Motherboard po siya. Ah, yung problema niya is mag-shutdown siya 15 seconds. So, yung issue niya is USB overcurrent. So, tuturuan ko kayo kung paano i-repair ang ganyan nga issue. So, try natin on para makita nyo kung issue niya is overcurrent. So, start na tayo. So, kuha na lang yung video. Continue lang para maturuan kung paano gawin. DIY. Sige. Yun. Sige, start natin. Ayan, on natin. Ayan. So, on na siya. Ayan. Ayan po. Overcurrent have been detect on your USB. Ayan. So, yan pong issue niya. So, magsha-shutdown yan. Ayan, nag-shutdown na siya. So, yan guys. So, tuturuan ko kayo paano gawin. So, start natin. Ayan guys. So, ayan. So, first gawin natin is remove natin yung mga check natin yung processor. Ano yung itong processor na to? Ayan. i8 yung processor niya. i8 po. i8 7600 po. So, yung RAM niya is ano to? 4 gig. 4 gig to. 4 gig yun. So, ayan guys. So, linisin natin. So, first natin gawin ito, tanggalin natin yung mga protector ng board, ng mga slot. So, ganito guys, oh. Yan, yung mga yan, mga protector. Yan, mga protector yan. So, tanggalin natin yan. Madami to. Isa, madami to. Tanggalin natin. So, start na tayo. Remove natin. Dito tayo muna. Ito yung USB. Doon tayo muna sa USB. Ayan. Remove natin yung USB. Yung mga protector niya. Ayan. Tanggal na. Isa. Saka dito. USB lang ta muna focus. Ayan. So, sa taas din. Kung tinatanggalin natin sa taas.
po yung mga protector. Kagandahan nito sa mga board na ganito, MSI, tsaka yung mga Asus din, meron yung mga protector. Yun ang kagandahan niya. Pag ganyan issue is, meron pa dito. Isa. Maganda kasi yung ganitong issue kasi hindi yan nag-cause ng no power. Kadalasan no display talaga siya. Or either mag-display naman siya pero mag-off naman. So ayan, na-remove na. So hintayin lang natin. So natanggal natin 5. So ayan. Nabigyan natin. At saka i-try natin display. So ayan. So i-try natin. Medyo mainit pa. Huwag natin sira yung board pag medyo mainit pa yung ayan ang panlinis. Ayan. Okay, yan. Try natin. Ayan. So, ayan guys. So, lagay na, saksak na natin. On natin. Try natin kung mag-USB current pa ba siya. Ayan. Hindi na siya nag-overcurrent. So, wala na. So, okay na to. Ayan. Try lang natin. Punta natin, ipabot natin para ma-check natin kung okay na ba yung board. Tsaka ganun natin. So, i-boot natin ha. Wait. Lagay natin yung para malaman natin kung okay na yung board. Ayan. So, try natin. Ayan. Ayan. Lumabas na. So, ayan guys. So, wala na siyang USB overcurrent. So, boot natin para masiguro tayo na wala na siyang problema. Hindi yan
nagbu Yan natin. Yan. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. Hintayin natin. Nagbo-boot na siya. Yan. Hihintay lang natin nga makabot. Ito yung saglit. Wala tayong cut guys. Wala tayong cut. Hindi po ako nagka-cut sa video. Para malaman natin kung yung na-repair natin sulit sa mga video natin. So ayun guys, nakita nyo naman. Nagbo-boot na siya. So again, try natin restart. Tayo ng mouse. Restart natin. Ayan, restart natin. Para may assurance yung client niya okay na yung board. Tayo lang natin. Tayo lang saglit. Starting po tayo. Ayan, wala nang USB overcurrent. Ayan. So malinis na ating repair. So ito po yung sira niya. Ito guys. Ayan. Yan pong mga protector sa overcurrent. Meron yan sa sa kilid niya. Ayan, ito na. Ayan. So, ayan guys. So, ayan guys, nakita nyo ah paano ko ginawa, paano ko na-repair yung motherboard, yung issue niya. Hindi lang sa akin, kundi sa itaas lamang tayo nagsalig. Maayos yung repair, nga walang problema, kundi sa kanya. Hindi ko yan ma-repair. So, yun lang guys yung ma-share ko sa inyo na video na to. Kung meron kayong natutunan, paki-subscribe, like, and share. Meron tayong mga bagong videos, paki-bell and notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, sige, thank you and God bless to all. Thank you, bye-bye.